Dito, si Amy Marcos. Dito tayo kay Amy Marcos. Bako diyan kay Bato. Basta sinabi ko sa inyo, si Bato may warrant na. According kay Attorney Cristina Conte, next week. Next week ha, tandaan niyo yung next week na yan. Pag lumabas yan, hindi naman yan agad-agad. Sasabihin na naman ng mga DDS yan, fake news yan si Kent, hindi totoo. Ang fake news yung, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Yun ang fake news. Kasi ang sabi niya, dadaan sa kanya para mapunta sa langit, pero siya nakulong. Kaya yun ang fake news. Dito tayo kay Amy Marcos. Ito ang maganda, mga kababayan. Alam niyo, maganda ito eh. Sabi ni Amy Marcos, sana mabalik na sa tamang landas ang kanyang kapatid. Yeah. Sana mabalik na daw sa tamang landas ang kanyang kapatid. Sabi niya, pinagdasal ko ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas. Putang ina, ano bang nangyari kay BBM? Napunta ba sa ibang lugar? Na hindi ba napunta sa tamang landas? Or ikaw ang napadpad sa maling landas? Ito na mga kababayan. Magagawa talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, Alam mo, sa totoo lang, Amy, ito gusto kong ibulgar sa inyo. Speaking of Amy Marcos, masakit mang isipin, 'di ba? Pero alam nyo, hindi po itong pinaglalaban ni Amy, mahirap i-explain kasi wala ako doon sa lugar na kung saan bakit nagkaganito siya kay BBM. Pero gusto kong i-explain sa inyo, mga kababayan. Ganito po kasi ang pangyayari. Alam nyo ba kung bakit si Amy Marcos ganyan na lang ang kanyang ginagawa ngayon na instead suportahan ang kapatid, mas sumuporta siya sa mga naninira sa kapatid niya. Alam nyo kung bakit ganito kasi yan? Si Amy at si Lisa Marcos o si First Lady, hindi magkasundo. Hindi sila magkasundo, dalawa. Ang pinaglalaban kay Amy para sa kapatid niya ay hindi ang bayan, kundi ang pinaglalaban niya ay para lumuhod sa kanyang harapan ang asawa ng kapatid niya na si First Lady. Yun ang totoo. Hindi si Amy kumampi kay Sara para mabalik sa tamang landas ang kapatid niya na sinabi niya. Kumampi si Amy kay Sara kasi pagtatraidor ang tawag dyan. Hindi galit si Amy kay BBM, kundi galit si Amy sa asawa ni BBM. Yun ang totoo. Hindi naman to nakikipaglaban si Amy para sa ating bansa, para sa kaunlad ng ekonomiya. Hindi. Nakikipaglaban siya kasi hindi niya masulsulan ang kapatid niya kasi magkakontra sila ni FL Lisa. Di ba? Yun. Ano bang kinakagalit ni Amy kay BBM? Aber? Kung may kinakagalit siya, kausapin niya personal. Kaya siya nagkakaganyan kasi hindi niya mahawakan sa liig ang kapatid niya kasi nga under takot or galit siya kay Lisa. Yun ang totoo. Noon pa man, ang sabi ni Amy Marcos, anong sabi ni Amy Marcos kay FL Lisa? Ito panood ko sa inyo. Ito. Amy Marcos to FL Lisa. Ito, papanood ko sa inyo kung gaano kagalit itong si Amy Marcos kay Lisa. Worse than my mother. Nagsabi ako sa inyo, hindi to siya nagkaganyan. Bakit iting yung ginamit sa endorsement sa inyo? Hindi po ba negative? Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at
ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Diba? Hindi po siya nakikipaglaban para sa bayan. Ang kanyang pinaglaban doon, paano niya mahawakan sa liig ang kapatid niya na nandiyan si F. Elisa. Sila po dalawa ni F. Elisa ang hindi magkasundo. Hindi siya dito na tumatakbong senador para ipagtanggol kayo. Hindi. Tumatakbo siyang senador kasi kalabanin niya ang kapatid niya dahil nakita niya na si Lisa Marcos is worse than her mother. Yun ang totoo. Lisa Marcos is worse than her mother. Yan ang sabi niya. Ito mga kababayan. Lisa. Ito na. Marcos is worse. Ayan. Than Imelda. Si Amy nagsabi niyan sa interview niya. Ito Ayan. You want me to mention it? First, nakakanilaw. At si Lady Liza Araneta Marcos has been detained in Sa mga Lalong nagka-guideline, I'm a lawyer, but proud of... nakita. Ay, wow, siya. Hanapin ko lang nga mga kababayan. Lisa Marcos. Amy. To Lisa. Ito Amy to Lisa Marcos. Nang makita ninyo, mga kababayan. Sobrang galit talaga siya. si General Katapang ang ating May interview dito. Si trending ka. Kung napanood ninyo dati na in-interview itong si Amy Marcos ng DCRH News, no? Ito Amy Marcos. Ito mga kababayan, wait lang. Marcos interview. Ayan, Si General Katapang ang ating bagong hepe na Yung inyo pong hipag, si Amy. What we were expecting then, How is your relationship with your brother? well, Nag-uusap ba kayo? How is your relationship? yung inyo pong hipag, si Amy. What we were expecting then was maybe she would have stood up or defended her. maybe you should brother. ask her. I'm just the outlaw. I know what line not to cross. Pero nasa speaking terms ba kayo? Well, every Sunday we have a family lunch. Once kami mother-in-law said, Iya, hindi mo iniimbita si Amy sa mga Ma'am, ako pa. May group chat kami, lahat sila nandyan. Sabi niya, anong group chat? Ma'am, hindi ko na No, but she's always invited. Kailan ba kayo huling nag-ausap ng civil? When did we? Christmas, I think. Yung inyo pong hipag, si Amy. sabi ko nga sa inyo mga kababayan, How is your relationship with hindi magkasundo. Haplusin. Well, ang punong abala si Irene, yung aking kapatid. And syempre, ang bossing ng lahat ay yung asawa ni Bongbong na si Lisa. At Ito Haplusin nawa ni ito pakinggan ninyo. Ang busing ng lahat ng asawa ni Bongbong. well, ang punong abala si Irene, yung aking kapatid. And syempre, ang bossing ng lahat ay yung asawa ni Bongbong na si Lisa. At sila nag-uusap tungkol dito dahil abala kami sa mga arrangements. Unang-una, may sentimental attachment yung aking pamilya sana sa Quirino Grandstand kasi doon narumpa yung tatay ko. Pero ang Quirino ngayon may ospital, may pansamantalang ospital. Ngunit wala naman daw masyadong tao, wag sanang maabala sila. At the same time, ang laki-laki kasi ng Quirino, so nag-iisip kami, baka naman maging COVID infections. First Lady Liza. Si Maharlika. So may basehan ang pag-question sa budget. Tignan nyo mga kababayan.
Oh. Hindi sila nagpansinan. Ayaw hawakan ni Lisa yung kamay. Oh. Wala. Nakita nyo? Di ba pag nagdasal kayo, sumasalangit ang iyong kaluluwa. Ay, wala. Oh, si Bongbong naghawakan. Si Lisa at si Amy hindi. Oh, yan ang sabi ko sa inyo. Alam nyo, ang pagtakbo ni Amy sa Senado ay ang paghiganti niya kay Lisa Marcos. Hindi siya galit sa kapatid niya. Ang katotohanan, galit siya kay Lisa. Yun talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi si Amy nagsenador at hindi siya kumampi kay Sara para sabihin na tumutulong siya kay Duterte. Kumampi siya kay Sara para kalabanin ang kapatid niya kasi ayaw ni Amy kay Lisa. Yun ang totoo, mga kababayan. Basta may narinig ako ng interview, sabi ni Amy Marcos, Lisa is worse than my mother. Kung ang mama ko ay maldita, mas maldita daw si Lisa. Sabi ni Amy. According yan sa DCRH News, no, na in-interview siya. Oo. Actually, mga kababayan, Senate hindi. President Jesus Cordero. Pupunta ka sa rally, natawagan yung president minsan, napapahaba yung kwento. I would never stoop to that level. Diba, mga kababayan? Yun ang masasabi ko sa inyo. Alam nyo na ngayon, si Amy walang problema kay BBM. Ang problema ni Amy si Lisa. Kaya that's the reason why na kayang traidorin ni Amy ang kapatid niya sa pamamagitan para mapabagsak ang kapatid niya at si Lisa Marcos ang sisihin. Kasi hahanapan talaga ni Amy ng butas si Lisa para masira ang pamilya ng dalawa. Noon pa man, hindi na talaga nila gusto si Lisa. Di ba? Oo, noon pa man, hindi niya bet si Lisa. Si First Lady nila Amy. Kaya sabi ko sa inyo, sabi ni Amy, sana mabalik daw sa tamang landas ang kanyang kapatid. No? Huwag kayong maniwala, nasa tamang landas ang kanyang kapatid. Saan ka maniniwala? Sa taong tahimik? Na wala ka namang nakitang may ginawang masama o dito sa taong puro kuda? Na wala namang ginagawa? Politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito? Hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang Ma'am Yamalay Silo po, marami daw nakapaligid at hinarang daw kaya hindi sila makapag-usap ng kapatid niya. Kahit sino naman siguro, Amy. Kung ako asawa, sisiraan mo. Malamang sa malamang, alam ko naman, halimbawa, ako si Lisa. Alam ko magkakampi kay ni Sara. Anong sabi ni Lisa Marcos? Boss mo ang asawa ko. Binaboy ang asawa ko ng tatay mo, ngingitian mo pa. Di ba? Bad shot siya sa akin. Bad shot ako dyan. Di ba? Pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po, ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang kung sino mag-endorse sa akin. Actually, may nagsabi, wala na, lumayas na mga senador sa alyansa. Actually, sa totoo lang ito mga kababayan, gusto kong i-clarify sa inyo. Hindi po porket yung mga alyansa senador na yan ay ini-endorso ni BBM ay ibuboto po namin. No. Sa alyansa slate ni BBM, 3 lang ibuboto ko dyan and the rest nga. Bakit? Alam ko kung sino yung mga pumirma dyan na illegalize ang Pogo at alam ko kung sino yung mga dating Duterte dyan. Di ba? Hindi tanga ang mga loyalista. Bobo ang DDS lang ang bobo at tanga. Hindi kami. Bakit? Hindi porket ini-endorso ni BBM yan na 12 kasenador ay iboboto ng mga loyalista at kakamping yan. No.
Sa hilera ng slate ni BBM, 3-2 lang ang iboboto ko dyan. And the rest, nga. Mas piliin ko pang iboto si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Yun ang totoo. Mas piliin ko pang iboto si Kiko at si Bam Aquino. Yun ang totoo. Bakit? Kahit ipagsimay-himayin ninyo, si Amy katagal ng senador, anong ginawa? Nga. Ni minsan ba si Amy, habang nagsisesyon dyan, may naipakulong, may napatunayan? Nga. Tignan nyo si Risa Hontiveros. Sino? Yung mga Liberal Party na senador, maraming nagawa, maraming batas, maraming naiakdang mga batas na napapakinabangan ng Pilipino. Tandaan ninyo, purpose, sahod ng teacher, sundalo, pulis, sahod ng pagpapataas ng sahod ng gobyerno, mga manggagawa. I-compare ninyo yung liberal senators versus itong senador ni Digong. Puro kayabangan lang at puro exposure lang sa TV at sa balita ang mga mukha nila. Pero wala silang ginagawa. Wala kaming pakialam kahit maglayasan pa yung mga senador dyan sa alyansa. Bakit? Hindi naman namin ibuboto lahat yan. 1, 2, 3 lang ibuboto namin dyan. Kahit nga maglipatan lahat sa PDP yan eh. Noon pa man, hindi pa pinili ni BBM yang mga yan, alam na namin. Diba? Na mga makaduterte yan. Alam niyo yung salitang balimbing? Uso yan sa probinsya. Pero yan ang national fruit ng mga politician. Balimbing. Diba? So tapos na tayo dyan kay Amy. Dito na tayo, mga kababayan.